Pagbabalik sa pagpapatupad ng NCAP o No Contact Apprehension Policy, malaking bagay para sa napipintong pagsisimula ng EDSA Rebuild. Ang MMDA naman ay may ilang hakbang na ipatutupad para mabawasan ang epekto sa mga motorista. Si Isaiah Merfuentes sa detalye, Rise and Shine, Isaiah. 35 taon ng traffic enforcer si Tatay Sunny. Umulan o umaraw, tuloy siya sa pagmamando ng trapiko. Pero hindi lang yan ang hamon sa kanyang trabaho. Nakakaaway din nila ang mga driver na kanilang sinisita at tinetiketan dahil sa traffic violation. Pagdating sa mga driver, kahit na hindi mo sila hinuhuli, pagka natenga lang ng konti dyan sa lugar nila na hindi sila makatakbo, sisigawan ka, mumurahin ka, awayin ka pa. Kaya napakahirap ng pagiging enforcer. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit pabor ang MMDA sa muling implementasyon ng No Contact Apprehension. Makakatulong siya dahil kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. Ipatutupad na ang No Contact Apprehension sa Lunes matapos bawiin ng Supreme Court ang TRO. Kapag naaktuhan sa CCTV na lumabag sa batas trapiko, automatic matitikitan ng driver ng sasakyan. Pangako ng MMDA na mabibigyan ng pagkakataon ng mga motorista na umapila sa kanilang violation. Pwede silang mag-email para kontrahin ang pagkakahuli sa kanila. Mahalaga rin ang No Contact Apprehension sa pagsisimula ng EDSA Rehabilitation. Inaasahang magsisimula ang total rebuild sa ikalawang bahagi ng Hunyo. Ayon sa MMDA, June 13 o pagkatapos ng Independence Day, aarangkada ang rehabilitation. 2 taon magtatagal ang EDSA rebuild, kaya asahan na ang heavy gut na trapiko sa EDSA. Isa sa mga posibleng maipatupad para mapaluwag ang EDSA ay gagawing libre ang pagdaan sa ilang bahagi ng Skyway. Posible rin na ipatupad ang odd even scheme. Maliban pa yan sa number coding scheme. Kung sakali, 3 beses sa isang linggo mo, hindi magagamit ang iyong sasakyan sa EDSA. Sa pagsisimula ng EDSA Rebuild, pinapakiusapan ang mga motorista na dumaan sa mga mabuhay lanes o inner route. Well, I'm sure that there will be some inconvenience to some extent actually because of we will be occupying some spaces along EDSA as we do the rehabilitation work. Pero ito yung pinag-uusapan po namin with Metropolitan Development Authority and Department of Transportation to plan out actually the traffic management so that we will minimize actually the inconvenience that will be brought up by the reconstruction of EDSA po. Isaiah Merfuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.